Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Siya po si Hannilet Abansenya, ang common law wife ni former President Rodrigo Roa Duterte. At sila po ay nandyan po sa The Hague, dyan po sa the Netherlands. At dito sa kanilang pagtitipon, kasama po itong ilang mga OFW na sumusuporta kay Duterte, ay kininiticize niya po ang mga krimen na nangyayari dito po sa ating bansa. At matindi pa nito mga kababayan, may banat siya dito sa administrasyon. At ang sabi niya, congratulations daw. O dahil nga meron na naman daw nagurgor dyan sa Pilipinas. O dito nga sa Pinas. At sabi niya, congratulations BBM. So meron siyang ganong patama sa Pangulo ng Bansa. So, nako, mukhang lumalabas na ang tunay na anyo ni Hannilet Abansenya. Kasi dati, hindi naman natin naririnig to na nagsasalita di ba? Kahit anong mangyari, nandiyan lang siya sa sideline sa tahimik. Pero ngayon, may bumabanat na kay Presidente Marcos at sa Marcos administration. Pakinggan natin yung yung sinabi ni Hannilet Abansenya. Ngayon pala. Oy, congratulations. Nakita niyo yung congratulations sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Tingnan mo. Ano masasabi niyo doon sa ganun, ma'am? Kaya congratulations. Ganyan ang gusto niyo? Sige, congratulations. So kitang-kita natin dito, mapapansin natin yung aura ni Hannilet Abansenya. Talagang galit na galit siya sa Marcos administration. Kasi nga, diyan sa sinasapit ng kanyang partner na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung sinasabi niyang sarcastic statements, siguro nagmumula ito dun sa puot at galit niya. Kasi nga, meron akong bago pa tong video na to, nag-usap daw sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagtanong daw sa kanya, sabi, bakit ganon? Bakit daw siya nandyan sa ICC sa kabila ng ginawa niya sa ating bansa? Sabi ni Hannilet Abansenya sa kanyang partner, ganon din daw ang kanyang katanungan. Bakit nga ganon? So, talagang punong-puno ng galit at puot etong si Hannilet Abansenya dito sa Marcos administration. Kaya napaka-sarcastic ng kanyang mga binibitawang salita laban dito sa Marcos administration. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations BBM. Ayan mga kababayan, congratulations BBM. So yan po ay insulto sa ating Pangulo. So tingnan nga natin ano ba ang masasabi dito ng ating mga kababayan. Kung maka-arte si Hannilet, parang hindi sanay sa patayan. Kasi nga, di ba, nung panahon ng kanyang partner, ang dami pong ginurgor, mga kababayan, ang dami pong mga biktima ng EJK na sinasabi nila ng laban, yan totoo, ginurgor ng walang kalaban-laban. Bakit nung time ni Tatay Digong, wala bang ginugurgor? Walang kidnap? My gosh, feeling bulag na inosente, kaya nga kayo nandyan, di ba? Dahil sa issue ng gurguran. Huwag masyadong feeling perfect and past administration po Duterte ako, pero wag naman masyadong umasta na perfecto ang past administration, hindi naman bulag ang mga tao. Ayan, mismo nga DDS ang nagsasabi. Di ba? Ayan lang, ilan lang yung sinasite niya na halimbawa ni ilan daw, meron na namang nagurgor. Bakit nung panahon nga ni Duterte, libo-libo mga kababayan ang nagurgor. So, ano lang to mema lang din to mga ginurgor na naman, kahit naman nung time ni Digong, sige compare nyo ang figure ng namatay sa time ni Digong kaysa sa ngayon. Si Hannilet, wala namang ginagawa sa bayan, nagsasalita, parang mahusay. Nasabihan ka patuloy na paepal. Hindi nga, kasi nga mga kababayan, tahimik lang to dati. Ngayon, naririnig na natin na medyo bumabanat na rin kay Marcos, kay Presidente Marcos. At ito nga statement, itong sarcastic statement ni Hannilet Abansenya ay sinagot po ng Malacanang sa pamamagitan po ni Press Officer
Attorney Claire Castro. Ito mga kababayan. Okay. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa nakatatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanilet Abençania, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poclay, na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Okay, so yan naman ang buwelta ni PCO Press Officer Tony Claire Castro dito kay Hanilet Abençania. Miss Hanilet, medyo tigil-tigilan mo raw yung kaya ganyang mapananalita na parang ikaw ay natutuwa pa yan sa mga gurgurang nangyari dito sa ating bansa. At sabi ni Claire Castro, kinocongratulate mo si Pangulong Bongbong Marcos o dahil doon sa nangyayari sa bansa. Matutuwa kaya siya kung sakali nga sabihin daw ni ng gobyerno, congratulations Duterte o dahil doon sa mga libo-libong biktima ng EJK nung kanyang kapalahunan. So, hindi nagustuhan ng Malacanang itong sinabi ni Hanilet Abençania. So, yan naman ay expected, mga kababayan. Expect naman natin yan. Talagang ganyan na mangyayari kasi feeling nila sila ang biktima. Feeling nila sila ang ginigipit ng gobyerno. Feeling nila sila ang kumbaga inaapi ng gobyerno. Wherein ang totoo, mga kababayan, kung bubuksan ninyo ang inyong mga isip, lalong-lalo na kayo mga Duterte na mga panatiko ng Duterte, ibukas yung isip ninyo. Tingnan ninyo yung mga biktima ng EJK. Kasi naiintindihan namin yung nararamdaman ni Hanilet Abençania, pero dapat hindi ka na nagsasalita ng ganyan kasi unang-una, kung patayan lang, kung gurguran lang, mas maraming nangyari nung panahon ng partner mo. Mas marami. Sa Davao lang Tinatago lang nga nila ang totoong numero Pero sa Davao, ang dami. Wag mo masyadong magsalita ng ganyan ng gobyerno at si Presidente Bongbong Marcos kasi babalik lang sa'yo. Babalik sa'yo yan kasi mas maraming nangyaring gurguran nung panahon ng partner mo.
Congratulations, BBM, ha? Eh kung sabihin nga, sabi nga ni Claire Castro, eh kung sabihin niya, congratulations, Duterte, ha? Ang galing-galing mo. Ang daming naging biktima ng tokhang. Oh, ang daming naging biktima ng EJK. Yung mga big time na drug lords, ayan o, nandyan, kapartner nyo. Kasama nyo. Pero yung maliliit na naging biktima, ayan po ang talagang nagurgur. Yan po ang talagang tinarget na itong nakarang administrasyon. So kung ako kay Hanilita Mansenia, tatahimik na lang ako. Tigilan mo na yung kakabunganga mo kasi unang-una, lumalabas lang ang pagiging bungangera nyo na wala naman din po sa lugar. Although naiintindihan naman natin kasi nga galit siya eh. Pero sana tigilan nyo na po yan kasi hindi po yan nakakatulong. At babalik lang po sa inyo yan kasi nung panahon ng inyong partner, mas marami pong nagurgur kaysa ngayong panahon na ito. Okay, so yan po yung banat ni Hanilita Mansenia kay PBBM. Congrats PBBM daw dahil meron na ng mga nagurgur sa Pilipinas. Sana naiisip mo rin yung mga nagurgur nung panahon ng partner mo. Dapat kinongratulate mo na rin yung partner mo. Daddy, congratulations kasi ang dami ring nagurgur nung panahon mo. Sinasabi mo ng laban. Pero ang totoo, nagurgur ng walang kalaban-laban. Di ba? Okay, so bago tayo magtapos mga kababayan, ito, pakita ko lang sa inyo yung patuloy na pangangampanya ni Mayor Hanny Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. Ayan. Sabi ni Mayor Hanny Lacuna, hindi po ako nagpapabaya sa kabila ng mga hamon. Patuloy po ang aking pagsisikap at dedikasyon para sa inyong lahat. Lahat ng ito ay para sa kabutihan ng nakararami. Ayan po. Guys, malapit na pong eleksyon. Sa Mayo, 12 na po. At kapag pipili po tayo ng ilalagay po natin sa pwesto, lalong-lalo na dyan sa pagka-mayor dyan po sa lungsod ng Maynila, piliin po natin si Mayor Hanny Lacuna. Bakit po? Kasi unang-una, siya po ang may tunay na malasakit sa mga Manileño. Hindi po siya nag-aangad ng mas mataas sa posisyon. Wala po siyang balak tumakbong presidente, wala po siyang balak tumakbong vice-presidente o mag-senador man lang. Ang tanging gusto lang niya ay matupad yung pangarap ng kanyang tatay na may angat ang buhay ng mga Manileño. At ayan mga kababayan, nakapagsilbi na siya ng isang termino, meron pa pong 2 termino. Merong nag-traidor So kinakalaban siya ngayon. Kaya mga kababayan, huwag na po nating hayaang maulit yung nangyari, ilalagay natin sa pwesto, tapos iiwanan naman kayo. Doon po tayo sa talagang taga Maynila, hindi po taga BGC, hindi po taga Ayala Alabang. Piliin po natin yung talagang nandyan po sa Maynila. Talagang dyan po ang kanilang pamilya. Alright? So, sa darating po na Mayo 12, ako po nakikiusap sa inyo, piliin po natin na maging mayor muli si Mayor Hanny Lacuna, mga kababayan. Alright? Hanny Yul po tayo, guys. Hanny Yul po. Ayan po ang the best para po sa Manileño. Alright? So, ilan po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po. Hanny Yul! Hanny Yul! Hanny Yul! Ayan.